Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po yung magsisimula ng ating devotion. Pero bago po tayo magsimula, awitan po muna natin ang Panginoon, aming Diyos na dakila at walang katulad. Hallelujah. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Yes, Lord. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalanin yung dakilang pangalan. Saan pa? Aming Diyos na dakila. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo. Yes, Lord. Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kaagapay at matatakbuhan, Diyos na lagi nakalaan. Kayo, O Diyos, hallelujah. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Ninanasa sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalanin yung dakilang pangalan. Kayo, Diyos, kayo, Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Kayo lang ang aming pag-asa. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Ninanasa sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalanin yung dakilang pangalan. So, ni pagkakataon, kayo, O Diyos, kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming ninanasa sa aming buhay. Hallelujah. Kaluguran, pararangalanin yung dakilang pangalan. Pararangalanin yung dakilang pangalan. Hallelujah. Yes, Lord, nawa, Panginoon, sa buhay namin, maparangalan kayo, O God. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay aming Diyos. And in you, Lord, lagi kaming may pag-asa. Hindi kami dapat mangamba, mag-alala, Panginoon, dahil alam namin, Lord, sigurado pag kami ay nasa inyo, laging may pag-asa. Kahit imposible na yung nasa harapan namin, lagi pa rin may pag-asa dahil kayo, sa inyo, Panginoon, walang imposible, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, aming Ama, sa umagang ito. Niling ko po, Panginoon, ang inyong pagkilos. Lord, gamitin niyo po ako upang maghayag lamang ng inyong salita. God, ang kalooban niyo po ang aking mga masambit.
nawa ang mensahe ninyo sa umagang ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Matanggap namin at maitanim namin sa aming mga puso. Salamat po sa inyo sa pagkakataon na ito upang magamit, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Pastor Joel Paul Masaredo, ang anak ni Pastor Paul at mas kilala sa pangalang palayon na Wewe. Ako po yung palaging binabati ni Daddy sa patapos na nandito sa UAE or specifically Sharjah. At bago po ako mag-umpisa sa aking paghahayag ng mensahe ng Panginoon, hinihilingan ko po muna yung ating isang kapatid na magpatotoo kung paano siya binago ng Panginoon, paano siya lumago sa kanyang salita. So ito po si Sister Connie Manayaw. Purihin po ang Panginoon. Good morning po sa lahat. Ako po si Sister Connie. Ako po ay nagmula sa Angat, Bulacan po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Panginoon sa pagbago niya po sa buhay ko. Matagal na po akong Kristiyano pero parang salingket lang po. Yung pong mag-a-attend lang kami ng service, pagkatapos po pauwi na sa bahay, parang wala lang pong nangyari. For how many years po namin yung ginagawa. Tapos po, doon po sa mga church, doon po sa church na yon, may nagfa-follow up po, tapos may Bible study. Yun po yung lagi naming iniiwasan lagi, yung pagba-Bible study. At salamat po sa Panginoon dahil sa kakatakas po namin, para po akong si Jonas, na pag sinabi ng Panginoon na doon ka pumunta, talaga pong lumiliko-liko ako. Pero salamat po sa Panginoon dahil binago po niya ako. Dahil ngayon po, tunay pong nakilala ko na siya. At ngayon nga po ay tumutulong na po ako sa DFC Sharjah. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binago po niya yung way ng pananampalataya ko po, na hindi po pala pwedeng takasan yung mga ganong bagay, lalo na po pagka po para sa Panginoon. Kaya po maraming salamat po sa Panginoon, kahit nga po sa sitwasyon ko ngayon na wala po akong trabaho, pero mas pinipili ko pa rin po na magpatuloy sa pagpapalago po sa Panginoon. At sa ngayon nga po ay binigyan po ako ng pagkakataon na makahawak po ng isang ministry po ng Women's Fellowship, na hindi ko po inaasahan na magagawa ko po. Pero po sa tulong ng Panginoon, pinalago niya po ako sa kanyang salita. Ngayon po ay marami-rami na rin po kaming mga kababaihan na nag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Purihin ang Panginoon. At marami pa po dito mga nais ko rin na magpatotoo sana, pero maubusan tayo ng oras para mas maubusan tayo ng oras kapag inisa-isa natin sila. Pero ngayon, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May pagbukas po kayo sa akin sa Mateo chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. Sa Mateo chapter 5 verse 16.
alam na ito halos lahat ng matagal na sa Panginoon. Napaka-common na ng verse na ito. Pero balikan natin muli sa Mateo chapter 5 verse 16. Pero simulan natin ang pagbasa sa verse 14, kapatid. Sige, basahin po natin verse 14. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay nakikita ng tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi may tatago. Verse 15. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilagay ang ilaw sa patungan upang magbibigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayon din, dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo at papupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Amen. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Nung ako po ay nagsimulang mag-aral ng Bible School, so freshman pa lang po ako noon, pinlano ko na yung buhay ko. Dinesenyo ko na sa sarili kong kaisipan. Sabi ko, okay na to, pagkatapos ko ng Bible School, pagkatapos ko mag-aral ng Bible School, hawak na lang siguro ako ng Bible study, tapos tugtog na lang ako palagi, linggo-linggo. Hanggang mamatay na ako, ganun na lang yung gagawin ko. Minsan magsasit, ganun. Pero, sa mga katuwid, tinuldukan ko na yung magiging kalalabasan ng buhay ko. No, na pagkatapos ng Bible School, hawak lang ng Bible study, hindi na magpapastor, tugtog ka na lang palagi sa church, no, lagi ka na lang tumugtog at maging worshiper na lang, hindi na magbago, gano'n na lang, hanggang sa mamatay na. Pero nung one time, nung pagkagaling ni Daddy sa Taiwan, kung hindi po ako nagkakamali, yung pangalawang balik niya galing sa Taiwan, o yung unang balik yung unang beses ata na nakarating siya sa Taiwan. Pag uwi niya, tinipon kaming buong pamilya at sinabi niya na tinatawag nga kami ng Panginoon sa lugar ng Taiwan upang maglingkod, kaming buong pamilya. At nung habang sinasabi ni Daddy yun, sa isip ko, sabi ko, Lord, wag sana. Ayokong matuloy, Lord. Ito yung gusto kong mangyari sa akin. Dinedenay ko sa isip, hindi ko matanggap. Kasi, ang mindset ko finish na. na plano ko na yung gusto kong gawin, na plano ko na hanggang sa mamatay. Ito na yung gusto kong mangyari. Pero biglang ganun yung sinabi sa amin. Talagang bigla akong na hindi naman nawindang, no? Nagulat ako na bigla ako sa sinabi ni Daddy. Pero sabi ko, hindi, Lord, lang yan? Siguro, nag-assume lang si Daddy kasi mahilig si Daddy magplano-plano, ganyan-ganyan. Pero sige, tuloy lang na pag-aaral. Pero yun na nga. Pagkatapos ng ilang panahon, no, tinapos ko lang yung pagiging freshman ko sa Bible School. At yun na nga, napunta na sa Taiwan, buong pamilya. Na hindi ko alam yung mangyayari. Walang trabaho si Daddy. Talagang missionary ang labas. Hindi ko alam kung makakatagal ba kami dito, panghabang buhay ba kami dito. Dito na ba ako tatanda? At sinasabi pa nga ni Daddy, mag-asawa ka na lang ng Taiwanese para makapagtayo tayo ng maayos-ayos na church, magkaroon ka ng lupa. Ganun na, pinlano na rin ni Daddy. No? Pero, yun nga, nakarating na kami sa Taiwan at mahirap para sa akin, katulad ng iba't ibang, lahat din ng OFW, mahirap para sa isang tao ang mawalay dun sa kanyang comfort zone. Mawalay dun sa pamilya. Di po ba? Amen. Mahirap talaga. Kaya, months bago ako nakapag-adjust talaga yung totally tinanggap ko na nandito ako sa Taiwan. Nandun ako sa Taiwan. Pero salamat sa Panginoon kasi simula nung naalis kami sa comfort zone, nung naalis ako dun sa comfort zone ko, mas nagamit ako sa gawain. Mas palagi ako nakasalita sa Bible study. Naging leader ako ng worship team. Kasama ko magpaumpisa ng isang church, yung church sa Chunglei, yung pinakaumpisang parang naging pioneering. Nandun ako. At marami pang nangyari at nakita ko nga yung iba't ibang gawa ng Panginoon sa buhay namin. Yung
talagang hindi siya bumigo sa amin. Talagang nakita ko yung kabutihan ng Panginoon, pagtugon sa pangangailangan, at marami pang iba na nabanggit na rin ni Daddy habang pagde-devotion na o sa pagsasalita. At alam niyo na rin po yung ibang yun. At pagkatapos no, nung nangyayari na yun, nasa isip ko naman, panghabang buhay na ako dito sa Taiwan. No? Paminsan-minsan, uuwi na lang rin ako ng Pilipinas, bibisita-bisita. Pero may iba pa palang plano ang Panginoon. Kasi nung nasa Taiwan kami, yung visa namin ay under kay Daddy. So, kumbaga, si Daddy independent, kaming pamilya niya ay nagdedepende kay Daddy. Pero at merong certain age lang na kailangan mo, pag dumating ka sa certain age na yon, kailangan mo nang maging independent din. Na kumuha rin ng pag-register rin ng katulad kay Daddy. Yung credentials ko kulang. Hindi ako tapos ng Bible school. Kulang ako ng experience sa missionary field. At yung ano-ano pa. So, kulang. So, anong nangyari? Sabi ni Daddy, ito gagawin natin. Pagkatapos ng visa mo dito, lagi kang magmi-mission sa iba't ibang bansa. At yun nga, nagsimula sa Korea, hanggang sa nakarating ako dito, at pabalik-balik nga ako ng Taiwan. At nung one time, sabi ko, siguro ganito na lang magiging buhay ko muna. Punta-punta ako kung saan-saan ako ibato ni Daddy, okay lang. Basta yun na. Tapos, pag nakakuha na ng permanent visa, di balik ulit ng Taiwan, stay ulit doon. Pero hindi pa pala yun yung plano ng Panginoon. Biglang dumating na tayo ang buuang gawain dito sa UAE. Nagsimula sa Dubai bago magkaroon ng Sharjah. Sabi ni Daddy na, ano ka na? Baka magstay ka na sa UAE. Pero nung unang punta ko ng UAE, ayaw ko talaga. Hindi ko talaga, parang yung feeling ko nung papunta kami ng Taiwan, ayaw ko. Kasi, syempre, Muslim country, hindi mo na noon alam yung mapupuntahan mo, mag-a-adjust ka na naman. Sa madaling salita, nakapunta nga ako ng UAE, nakapag-stay ng 2 buwan, bumalik ng Taiwan, at bumalik ulit ng UAE. At sabi ni Daddy, sige, 3 buwan ka muna dyan, yung mga susunod na mangyayari, hindi ko na alam. Kasi yung visa po, tourist visa po dito sa UAE, hanggang 3 buwan lang maximum. Pagkatapos ng 3 buwan, hindi na namin alam yung gagawin ulit. Sabi ni Daddy, sige, mag-exit ka. Di-exit naman ako para ma-renew yung visa ko. At kung hindi ako nagkakamali, 4 na exit akong pabalik-balik hanggang sa maka-1 taon na ako dito sa UAE bilang isang missionary. At yun na nga, sabi ko, tapos na Lord, 1 taon na ako dito, siguro sa ibang bansa naman, siguro sa Qatar naman ako pupunta. Pero may iba pa palang plano ang Panginoon. Yun pala, itatalaga na ako bilang pastor dito sa DFC Sharjah. At the course, yung simula nung umalis kami sa Taiwan hanggang ngayon, hindi ko talagang nakita ko yung dahilan ng Panginoon. Sabi ko, oo nga no, Panginoon, kung hindi niyo ako inalis dun sa Pilipinas, magiging stagnant lang yung buhay ko. Hindi magbabago yung estado ng buhay ko. Hindi ako lalago. At ngayon, from isang Bible study speaker lang, isang worshiper, isang manunugtog lang ngayon, sa biyaya ng Panginoon, di ko nga akalain na ako yung itatalagang pastor dito sa murang edad. Pero kung pagdating sa pabataan, meron pang mas nauna sa akin naging pastor. Pero salamat sa Panginoon at tinalaga niya ako dito maging pastor at naihawak ng gawain dito sa UAE. Salamat sa Panginoon. At minsan, madali tayong magplano sa buhay natin pero hindi talaga palagi na nagko-connecta dun sa nais ng Panginoon. Meron sa verse sa Isaiah chapter 55. Buksan po natin. Isaiah chapter 55. Verse 8. Nang oras na ba? Ayun, may 10 minutes pa. Isaiah chapter 55 verse 8. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip nyo, at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. No, hindi mapapantay yung kaisipan natin sa kaisipan ng Panginoon. Meron siyang kanyang pamamaraan
At meron tayong kanya nating pamamaraan. Magkaiba. No, at ang mas matindi pa niyan ito, sa verse 9 yung kasunod. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Nung isang araw, nakipagkwentuhan ako sa mga kaibigan ko, si Pastor Jace, si Pastor Micah, si Pastor Ralph Merlin de Lara. Tapos nagkikwento sila sa akin ng tungkol dun sa isang musician na napakagaling. Ang sabi nila sa akin, naku wewe, kung maririnig mo lang, para kaming kung nung una-una narinig namin siya, para kaming nanliit. Ngayon, para na lang kaming alikabok na hindi na nga makita, parang hinahangin na lang. Talagang nanliit sila sa galing ng musician na iyon. At sabi ko na lang, ganun talaga, may magaling Tanggapin na lang natin. No? Bawi na lang tayo sa spiritual. Ito na lang tayo bumawi. At ganun din dapat tayo sa Panginoon. No, sa tindi, sabi pa nga, babasahin ko ulit yung verse 9. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganoon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Tanggapin na lang natin na mas mataas yung pag-iisip at pamamaraan ng Panginoon kaysa sa atin. Kasi madalas tayong mga Kristiyano, pinipilit natin yung gusto natin sa Panginoon. No? Pinepuwersa natin yung plano natin sa Panginoon, gusto natin Lord, sana dapat ganun yung ginagawa niyo, dapat ito yung gusto kong mangyari. Pero bakit Lord ganun? Bakit hindi ganun yung binigay niyo sa akin? Tanggapin na lang natin na yun yung tanggapin na lang natin na yung kaisipan, yung pinlano ng Panginoon sa atin, mas higit pa sa pinlano natin. Amen? Na tanggapin na natin na tayo, tao kasi, ma-pride yan Kala mo kung sinong matalino, pero sa Panginoon, paningin ng Panginoon, wala lang tayo. No? Kaya tanggapin natin na yung pinlano ng Panginoon sa atin ay mas higit pa sa pinlano natin. No? Kaya nung na-realize ko na neto lang rin nung talaga akong pastor, naisip ko na Panginoon, salamat kasi hindi nasunod yung gusto ko. Hindi nagtagumpay yung nais ko, yung pinlano ko, kasi yung nagtagumpay ay yung nais niyo. Kasi kung sinunod ko yung gusto ko, marami namang paraan para hindi ako matuloy sa Taiwan. Hindi ko nasasabihin yung mga paraan, no? Pero marami akong pwedeng gawin para hindi ako matuloy sa Taiwan. Kahit dito sa UAE, pero dahil sa pagsunod sa Panginoon, dahil mahal ko ang Panginoon, natuto akong sumunod at hindi nga ako nagkamali sa pagsunod sa Panginoon. Kung hindi ako naalis sa Pilipinas, hindi ako lalago sa Kanya, hindi ako lalago sa Kanyang salita, hindi ako i-improve bilang anak niya. At katulad ng inawit natin kanina, yung sa aking buhay bibigyang kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang pangalan. Yun yung pinaka-prayer ko ngayon. At kahit yun rin yung prayer ko sa lahat ng kapatiran dito sa UAE, na yung buhay ng bawat isa maging mapaluguran ng Panginoon. Merong verse sa Bible yung tinuro sa akin ni Pastora Suset. No, ang tawag ko sa kanya talaga, Teacher Suset Basig. Sa Salmo chapter 115, hindi ko ito makakalimutan, talagang tinuro niya nung bata pa kami. Siya rin yung dahilan kung bakit ko nasa ulo yung Psalms chapter 23. So, Psalms 115, verse 1, sabi dito, ang Panginoon, hindi kami ang karapat-dapat na parangalan, kundi kayo, dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Sa English, not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Tayong mga biniyayaan ng Panginoon, tayo na nakakaranas ng mahimalang gawa ng Panginoon, tayo na nakaka-experience ng pagkilos ng Panginoon, tayo na nakakakita ng paraan ng Panginoon kung paano tayo natatawid sa iba't ibang problema at pagsubok. Hindi dapat natin maangkin yung papuri. Kasi bakit? Sabi doon, basahin ko ulit.
Hindi kami ang karapat-dapat na parangalan, kundi kayo dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Dahil lang sa pag-ibig at katapatan ng Panginoon, kaya tayo naririto ngayon. Kaya ako naririto ngayon, hindi dahil sa aking galing. Hindi nga talaga ako magaling, mas marami pa akong kapalpakan eh. Marami rin akong naging pagkakamali sa pagdesisyon, pagkilos. Pero kaya ako naririto, masasabi ko talaga ng confident kasi dahil sa pag-ibig at katapatan ng Panginoon sa akin. Ganon din sa buhay ng bawat isa. Meron siguro na nakikinig ngayon na hirap sumunod sa Panginoon. Nag-aalala, natatakot na kumilos kasi baka mapahamak, baka maghirap lang ako sa pagsunod, baka hindi ko lang makuha yung gusto ko. Hindi. Katulad nga na nabanggit kanina, yung kaisipan ng Panginoon ay mas higit pa sa kaisipan mo. Oo, sa paglilingkod, dadaan ka talaga sa hirap. Naranasan ko minsan nung may gawain pa sa Ras Al Khaimah sa lugar ni Pastor Raymond Viudes. Pag pauwi na, lalakad ako ng pauwi, papunta sa bus station at inaabot ako ng almost 3 hours. Madaling araw ako, gigising ako ng madaling araw, lalakad ako sa malamig na panahon. At minsan, nung ginawa ko yan one time, nagkasakit ako pag uwi ko dito sa Sharjah. Pero syempre, the show must go on. Kailangan ma-continue yung gawain. At yung pangalawang balik ko, galing ako sa Bible study, tapos gising ulit. Nakikitulog na ako dun sa lugar ng Bible study, tapos gigising na lang ako, tapos lalarga ulit. Ang ginawa ko, naghanda na ako ng damit, ng pamalit, ng tubig. Ready na ako para hindi ako magkasakit habang naglalakad. Pero sige, lakad pa rin ako. Pero habang naglalakad ako, dinediscourage ako ng kaaway. Sinasabi niya, ano ba yan, kawawa ka naman. Lingkod ka ng Panginoon, naglalakad ka dyan, tapos pupunta ka, gagastos ka ng malaking pera para lang sa iilang makikinig sa'yo sa Bible study. Ang masaya pa niyan, ako yung nagsalita sa service nung last bago mangyari yun. At ang mensahe pa ng Panginoon, lahat ng paghihirap na gagawin mo sa Panginoon ay hindi mawawalang bahala. No, hindi masasayang. Kaya sabi ko, Lord, sinabi niyo sa mensahe ninyo na hindi masasayang tong lahat ng paghihirap ko. Kaya sige, Lord, tuloy pa rin. Tapos, lakad ako. Maraming taxi na dumadaan na sinasabi, where are you going? Tapos sinasabi ko na lang, dinediretso ko, wala akong pera. Ilang taxi nang dumadaan, wala pa rin akong pera. Tapos merong isa na na biglang pumara sa gilid. Tapos siyempre madadaanan ko. Ako naman, diretso lang ako. Sasabihin ko, siguro, aayain ulit ako nito sumakay kasi parang taxi. No? Pero patuloy pa rin ako. Tapos biglang tinanong niya ako yung nagpara. Saan ka pupunta? Sabi ko, wala akong pera. I have no money. Tapos sabi niya, sige, sakay ka sa akin dito. Hatid kita kung saan mo gusto. Di sakay naman ako. Tuwan-tuwa ako. Nakasakay, nakalibre. Yun nga, nakasakay ako. Nakarating ako sa bus station ng ligtas na hindi man lang gumasos, hindi na napagod. At biglang sinabi sa akin ng Panginoon, yan anak, nakikita kita. Alam ko yung paghihirap mo. Pero hold on tight. Nakikita kita. Hindi kita pababayaan. Ganon din sa bawat isa. Basta sumunod tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sa ating buhay, gaano man kahirap ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, na maging prayer natin yung buhay natin ay maging karangalan sa Panginoon. Madalas, sineshare natin yung kabutihan ng Panginoon dito sa lahat na nakasulat dito sa Bible. Sineshare natin kung gaano kadakila, kamakapangyarihan, gaano kabuti ng Panginoon, gaano siya mapagmahal. Sineshare natin lahat sa Bible. Pero panalangin natin na kahit sa buhay natin ay ma-share natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Na kapag kinekwento mo yung mga naranasan mo sa Panginoon, masasabi nila, oo nga, mabuti talaga ang Panginoon mo. Mabuti talaga, makapangyarihan talaga ang Diyos mo. Ikaw na yung maging Bible na makikita nila. Na kapag sinasalaysay mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, mamamangha sila. Nawa ganun na maging prayer natin. Katulad ng nabasa natin dun sa Mateo chapter 5 verse 16. Balikan natin yun. Mateo chapter 5 verse 16. Sabi dito, ganon din ang dapat ninyong gawin, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo
at papupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Na kapag nakikita nila yung pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, mamamangha sila. No? At ngayong nasa UAE ako, pinagplaplanuhan namin na magtagal talaga. Kumuha ko ng visa para makapagtagal ako dito sa UAE. Para makatagal ako ng 2 years. Kasi nga, pastor na ako dito. At kailangan ng malaking halaga. Hindi pa rin puno. Hindi pa rin puno yung halagang yun. Pero dahil in-instruct ng Panginoon, mangyayari yun. Alam ko, naniniwala ako. Hindi ko alam kung paano. Pero one time, yun naman ay i-share ko sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon. At ngayon din, nagpe-pray kami dito sa Sharjah na magkaroon ng lugar. Sariling lugar. At nung sinabi sa akin ng isang kapatiran kung paano yung proseso, mahirap din. Kailangan din ng malaking halaga. Pero yun yung prayer ko. Pero kung gusto ng Panginoon, ibibigay niya pa rin yun dahil walang imposible sa Kanya. Hindi ko alam kung paano. Pero siya ang kikilos sa atin. Amen? Yun lamang po, kung ano man ang pinagdadaanan ng bawat isa. Kung tinatawag kayo ng Panginoon, o hindi naman lahat ay tinawag bilang magpastor, pero yung buhay natin, nawa yung buhay natin mapapurihan ng Panginoon. Sa tuwing sinashare natin yung karanasan natin, sa tuwing nakikita tayong kumilos, mapapurihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Purihin ng Panginoon. Uwitin nga natin ang huling beses pa yung kinanta natin kanina. Ang aming Diyos na dakila at walang katulad. Simulan natin sa chorus. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Yes, Lord. Sa bawat araw, ang aming ninanasa. Sa aming buhay, hallelujah, bibigyang kaluguran. Yes, Lord. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Minsan pa kayo, O Diyos, hallelujah. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa. Yes, Lord. Kayo lamang, Panginoon. Bawat araw ang aming ninanasa. Sa aming buhay, bibigyang kaluguran. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Pararangalan ninyong dakilang pangalan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh. Hallelujah. Lord, ano man yung mangyayari na kabutihan nyo sa buhay namin, you deserve all the glory. Lord, we pray sa bawat isang nakikinig ngayon, mga makikinig pa sa mga susunod na araw, makikinig mamaya ng devotion na ito. Nawa, Panginoon, maging prayer namin na yung buhay namin ay maging karangalan sa inyong harapan, O God. Na using our life, Panginoon, ay mabigyan namin kayo ng papuri. Na sa tuwing makita kami ng mga tao sa aming pagkilos, sa aming pag-share ng kabutihan nyo sa kanila, malaman nila, makita nila na kayo'y mabuti, na kayo'y Diyos na dakila, na kayo'y Diyos na tapat at di nagbabago. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Nawa, Panginoon, na matanggap na namin, O God, na yung plano ninyo ay masigit pa sa mga pinaplano namin. At alam namin, na nakasulat sa inyong salita na yung plano nyo para sa amin ay hindi para sa ikabibigo namin, hindi para sa ikababaksak namin, kundi para sa ikabubuti namin, Panginoon. At higit sa lahat, para mapapurihan kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, O God. Salamat sa inyo. Nawa, Panginoon, ang inyong mensahe sa umagang ito ay tumanim sa aming mga puso, O God, na lagi naming namnamin, i-meditate namin. At nawa nga, Panginoon, we are excited na marinig sa bawat isa yung kanilang patotoo kung paano kayo kumilos. Marinig namin yung patunay nila na kayo'y Diyos na buhay. Salamat po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord. Purihin kayo, Panginoon. You deserve all the glory, O God. You deserve all the glory. Sa inyo, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Diyos. At
Pakita ko lang po yung mga kasama ko dito na talagang pinagbigyan ako para masamahan ako sa unang devotion. No, ito po si Pastor Raymond, si La Rose, yan, si Jan, si Jom, si Mami, si Resly, si Tita, si Jenna, si Mark, at yung iba pang kasama ko na nagde-devotion. Binabati ko ang aking pamilya, no, si Mami at si Daddy, sa mga kapatid ko. No, na-miss ko rin naman kayo kahit pa paano, pero ang Panginoon na magtatakda kung kailan tayo magsasama ulit. No? Pero ngayon, habang magkakaiwalay tayo, pagbutihin natin ang paglingkod natin sa Panginoon. Binabati ko rin yung mga nakasama ko nung nagpunta ako ng Korea, ng Taiwan, no, sa iba't ibang yung mga kaklase ko sa Bible School. No, purihin ang Panginoon, patuloy po tayo sa Panginoon, magpatuloy po tayo maglingkod sa Kanya at ang Diyos nawa ang mapapurihan sa buhay natin. Sige po, magandang umaga po. Salamat po sa inyo. Naku, di ko masip. Typo. Magtulugan na ngayon. Taito. May kalabit pa yun eh. Tai 3. Tulugan na. Tai 3, Tai 4.